walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa ikatlong anibersaryo ng Born to be Wild, daan-daan ang nakisali at nakiisa. Patutunayan namin ang mga itinuturing na patapon ay pwede maging kapaki-pakinabang. Ito ang The Born Project. Basura ang isa sa pinakamalaking problemang kinahaharap ng ating kapaligiran. Katunayan, sa buong mundo, katumbas ng 2 South Korea ang basura na lilikha araw-araw. At maging sa Pilipinas, pinoproblema ito. Ang simpleng kalat o maliliit na basura, kapag pinagsama-sama, maaaring maging gabundok na problema. Araw-araw sa buong Pilipinas, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakokolekta. Simbigat ito ng 40,000 truck o isang malaking balyena. At isa sa pangunahing basurang nakokolekta, plastic. Sa Metro Manila pa lang, may 6,000 toneladang basura ang nakokolekta araw-araw. Ang bigat nito, katumbas ng mahigit 7,000 garbage trucks. Dito pa lang sa Payatas, 500 dump trucks nang pumapasok kada araw. Nakalulungkot, maliit na porsyento sa basura na kukolekta ang nare-recycle. Kaya kung hindi natin hahanapan ng solusyon ang problema sa basura, sa taong 2030, maaaring matabunan na ng basura ang buong Metro Manila ayon sa Asian Development Bank. Pero may magagawa pa tayo. Buwan pa lang ng Agosto, nabuo na ang konsepto para sa The Born Project ngayong Disyembre. Naging tradisyon na ng aming programa ang magkaroon ng proyekto para ipagdiwang ang aming anibersaryo. Noong isang taon, napanood ninyo ang Human Footprint, kung saan ipinakita ang konsumo ng bawat Pilipino mula sa pagkain, kuryente at iba pa. At sinundan ito ng magkahiwalay na proyekto ng inyong Wild Tandem. Nagkaroon din ng kanya-kanyang mga pangako para sa kalikasan ang iba't ibang grupo at individual. Ipagpapatuloy namin ang pagtuturo sa mga bata ang tamang pagre-recycle ng basura. Ngayong taon, napagpasyahan naming tumulong na maging kapaki-pakinabang pa ang mga plastic bottles na gugugol ng 500 taon bago matunaw. Mahaba-habang panahon din ang iginugol sa proyekto. Okay, so natapos na natin yung ating mga boxes. Marami na tayo nagawa. Nilagyan na natin din ng label para alam nyo kung saan nyo ilalagay yung mga empty plastic bottles. Ito ngayon, idadalhin natin sa mga establishments, offices, at schools. Malaking tulong para sa kalikasan kung marirecycle ang ganitong mga plastic. At dahil kung mas maraming bote, maraming matutulungan. Alam nyo ba na ang ganitong mga plastic na bote ay may pakinabang pa? Humingi na rin kami ng partisipasyon ng mga manonood. Mas marami, mas makakatulong ka. Ang mga kolekta naming bote ay i-recycle para sa iba't ibang benepisyaryo. Gagamitin ito bilang materyales sa paggawa ng isang eco-library, isang classroom, at daan-daang kumot at t-shirt para sa mga nangangailangan. Paano? Yan ang dapat abangan. Mula sa problema ng basura, nabuo ang konsepto ng Born Project ngayong taon. Isang malawakang kampanya at proyekto ang sisimulan ng Born to be Wild. Ang Chuchi Foundation dito sa Quezon City,
isang Taiwanese charity na siyang tumutulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng community services at medical care. Pero bukod dito, ang mga plastic bottles, kanilang ginagawang t-shirt at kumot. Pinipiraso ng maliliit ang mga bote hanggang sa maging sinulid ito na siyang ginagawang tela para sa t-shirt at kumot. Importante dito, malaman ng mas maraming tao. Kasi hindi po namin kayang gagawin lang namin. Kailangan maraming tao, buong society, aware sa environmental protection. Samantala, isang classroom naman ang tutulungan natin i-renovate. Ang mga materyales na kakailanganin sa pangkisame nito, gagawin din mula sa mga plastic. At dito sa Waste Management Facility ng Los Baños, Laguna ito gagawin. Ang classroom na ito sa San Crispin, Laguna ang napiling i-renovate para sa Born Project. Panghuli, tutulong ang Born to be Wild na mabuo ang isang eco-library sa Laguna na bahagi ng Bottle School Project ng My Shelter Foundation ni Ilyak Diaz sa tulong din ng pamahalaan ng lungsod ng San Pablo, Laguna. Ang My Shelter Foundation is basically looking for tinatawag na self-build technologies na pwedeng gawin ng mga populasyon na wala masyadong maraming pera. Ngayon, ito mga prototype lang to, pero isang araw magiging mas pino ang paggawa namin. Hindi ito makakasagabal sa, of course, sa kalikasan at syempre hindi magkakaroon ng baha at ito pa yung magagamit natin, marirecycle na magagawang classroom. Handa na kaming simulan ang proyekto. Inumpisahan namin ang paglalagay ng mga kahong ito sa iba't ibang lugar. Siyempre, nag-umpisa kami sa aming bahay, sa GMA Network. Lahat ng palapag ay nilagyan namin ng mga kahon. Siyempre, full support ang aming mga kapuso. Yan, thank you. So itong box na to, almost puno na siya, papalitan na natin. Imagine the amount of trash na na-generate natin sa isang lugar. Pati sa iba't ibang establishmento, makikita rin ang Born Boxes. Sa Facebook pa lang, maraming volunteer ang nais maging bahagi ng aming proyekto. Isa si Geraldine Dugang na nabalitaan ang proyekto sa ating Facebook account. Mula nang malaman niya ang proyektong ito, nagsimula na siyang mangolekta ng mga bote sa kanilang barangay. Bilang challenge sa kanyang sarili, tinarget niyang makakolekta ng 1,000 piraso sa loob lamang ng 1 linggo. Hindi naman nagpadaig ang gurong si Ma'am Lee Belches. Maging ang kanyang mga estudyante ay sinama niya sa proyektong ito. Sumali din ang ating second-time volunteer sa Born Project na si Ken Reyes. Kaya na namin. Ginamit niya ang kanyang sariling Facebook account upang mahikayat ang kanyang mga kaibigan. Salamat po. Siyempre, hindi rin nagpatalo dyan ang ating mga loyal viewers na hindi na nagsasayang ng oras para mangolekta ng mga boteng ating kakailanganin. Hindi na mapipigilan ang proyektong ito ng Born to be Wild, kung kaya naman wala nang sinayang na oras ang bawat isa upang ito ay matupad. Bawat pagkakataon na makalikom ng mga gamit na bote, sinamantala ng ating mga volunteer. Kahit undas ay hindi rin pinalagpas. Andito ako sa South Cemetery ngayon kung saan tuwing undas tinatay ang 250,000 to 280,000 na taon dumadating. At kada araw, 3 truck ng basura ang nahahakot dito. 15,000 bottles to build awareness. At syempre, hindi ako nag-iisa. Spread the word lang, inform them pag nakita nyo may grupo na may mga bote or whatever. Ang iba sa kanila, nagsilbing bonding na rin ang oras para mangolekta ng plastic bottles. Baka may mga sobra po kayo dyan ng mga plastic bottles po. Kailangan nyo pa po ba ito? Ginagawa namin yung pagkakolekt ng mga bottle para po sa paggawa ng isang eco-library sa isang bayan po sa Laguna. Sa ilang oras lang ng pangongolekta, kita nyo naman ang dami na naming nakuha.
Nagpatuloy ang aming pangangalap ng mga bote. At sa unang linggo pa lang, mahigit 1,000 1.5 liter bottles na at halos 200 kilo ng PET bottles ang aming naipon. Pero hindi kami tumigil. Ikaw mukhang mahaba-haba itong araw natin ngayon ha. Saan ba lakad mo? Punta ako sa Caloocan, tsaka sa Novaliches. Puntahan ko yung ilang mga barangay doon na nag-contribute sa ating project ngayon. Ikaw, saan ka? Mangungulekta rin ako. Pupunta ako sa iba't ibang mga establishments at mga sari-sari store. Mangungulekta tayo ng plastic bottles sa pandagdag doon sa project natin. Sige, kita tayo mamaya ha. Ingat. Okay, ngayon naman, puntahan natin itong barangay 132 dito sa Caloocan para kuhanin yung mga bote na nakolekta nila. Ito na ba yung mga nakolekta natin? Kapalit yung... Ayos okay itong mga to. More or less sa 100. More or less sa 100 bottles. Thank you, sir. Maraming salamat po. Ito sinasabi ko, tingnan nyo nga naman tong kainan sa Maginhawa. Bukod sa puno ng tao, puno ng plastic bottles tong kahon natin. Mukhang kukulangin ito mga lalagyan ko. Pero may mga bagay na hindi natin inaasahan. Okay, sa pagpunta natin dito sa Lagro, dito sa Novaliches, inabot na tayo ng ulan. Pero syempre tuloy pa rin tayo sa pagkuha natin ng mga bote dito sa dalawang barangay dito sa Lagro. Ang ulan, tila magiging biyaya pa yata sa amin. Magandang hapon po sa inyo. Ito ba yung ating bote? Wow! Ang dami. Ang dami naming bote. Medyo kailangan pa para makatulong kami, marami naman kami riyan, we are willing to donate another. Maging ang mga tao sa simbahan, nakikisa na rin. Gano'ng kadami nakuha natin? May po 300 na 1.5 plastic bottles yung nakulit po ng simbahan po namin. 300, 1.5 bottles. Nagtulong-tulong po yung grupo namin. Nakolekta po siya sa mga estudyante po nila. Iba po, bigay po ng mga nakapaligid po sa committed po natin. So katulong natin ngayon yung mga volunteers na tumutulong sa Born to be Wild sa pag-segregate nitong mga bottles na to. Kaya babaan na natin. Tuwang-tuwa kami maihatid ang unang batch ng mga bote sa aming mga partners. Dami naman ito. Dami naman pala nakakuha nito. Kailangan na rin isegregate ang mga ito upang mabilang. Sa tulong ng mga kasama naming volunteers, aming inumpisan ang pag-aayos ng mga bote. Handa na para maibigay sa Chuchi Foundation at Bottle School. Pero hindi lahat ay smooth sailing, ika nga. Kaya ko pag makadidiskarga battery na. Handa na namin dalhin ang aming nakolekta. Dinalaw namin ang site. Ang mga bote, puno na ng semento. Pagkatapos makolekta, ma-segregate, malinisan at malagyan ng feeling yung mga bote. Ito na sila, nakahilera na sa likod ko, ready na para sa construction ng mga classroom. Maging ang lupang pagtatayuan, inuumpisa ng hukayin. Pero hindi lahat ay smooth sailing, ika nga. At naging sunod-sunod ang hindi magandang balita. Kaya ko pag makadidiskarga battery na. Nasira ang machine na pwede sanang makatulong sa paggawa ng kisame para sa San Crispin Elementary School. At aabutin pa yata ng ilang araw bago ito maayos. Pero ganun pa man, hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa.
na maisakatuparan ang aming misyon. 2 buwan na lang mula sa nakatakdang unveiling nito. Umabot pa kaya kami? Abangan ang kahihinatnan ng Born Project sa susunod na Miyerkules. Ako si Kiko Ruscha. Ako si Doc Fritz Resio. Born to be wild! Actually, kung titignan natin, parang mas madali siya dahil patas-patas lang tayo. Pero actually, mas mahirap siya kesa dun sa mga hollow blocks. Kasi ang hollow blocks, uniform yung sizes. Ito namang mga bote, iba-iba dahil iba-iba yung mga manufacturers. At isa pa, since regular yung mga sizes nila, kailangan sundan mo yung guhit na mark mo. Otherwise, mag-iba-iba yung layers. Kaya kailangan mas maingat. Para sa isang eco-library gaya nito na may sukat na 60 square meters, mangangailangan tayo ng 4,000 na plastic bottles gaya nito.